Kulang yung oras. Kulang ang oras. Kulang ang araw. Kulang tayo ng mga katuwang sa gawain ng Diyos. Marami sa church na supposedly dapat mga tagapagturo ng salita ng Diyos, kailangan mong uling turuan ng mga panimulang aral ni Kristo. Kasi sinasabi ko mga bagay na ito sapagkat parte yan ng pagpapastor. Kahit yung sumulat ng Hebreo, nangyari din sa kanya yan. May mga tao doon na dapat sila ang tumutulong para yung mga mahihinang Kristiyano lumago sa pananampalataya, kailangan silang turuan uli. Kahit ang Panginoong Hesukristo, pinagdaanan yun ilang beses, pero sa aba ng mga taong hindi natututo, hindi ko na iniisip yung mga taong nagsisinungaling sa akin. Kasi pagsisinungalingan sila ng kapwa nila. Pero inilalagay ko ang konsensya ko sa harapan ng Diyos. Kaya kung ako'y nagtatapat sa Panginoon pero pinagsisinungalingan ako ng tao, hindi sila sa akin nagsisinungaling sila sa Diyos. Gagantihan kayo ng Diyos ayon sa inyong mga gawa. Totoo yan. Lalo na't ang pastor nalulumbay lang pero hindi nagagalit. Gawa yan ng banal na Espiritu. Ako rin, nagugulat din ako sa sarili ko kung paano ko nakukuhang sumakay kahit na alam ko ang totoo. At ako'y dumadalangin sa Diyos na huwag ibilang sa kanila ng Diyos ang kanilang mga kalokohang pinaggagawa sa Diyos. Pero sa dulo ng panahon, maaalala ko lahat yan. At sasabihin ko, yun si Alexander. Yung panday tanso, ginawan ako ng masama. Huwag nawang ibilang sa kanya ng Diyos lahat ng kanyang ginawa. Maalala ko yun. Ito, iniwan ako nito sapagkat inibig niya ang sanlibutang ito. Pero itong kapatid na to, ito ay nagiging kapaki-pakinabang sa akin sa gawain ng Diyos. Minsan walang kwenta. Pero tapos na yung panahon ngayon. Ngayon, kapaki-pakinabang na sa gawain ng Panginoon. At kasi maaalala yan. At hindi yan kakalimutan ng Panginoon. Kaya, ang Espiritu ng Diyos ay palaging nagsasabi na ang kapayapaan ay sumainyo. Hindi naman tayo niloko ng Panginoon. Hindi naman ako biniro ng Diyos. Hindi naman niya ako binigyan ng salita at pagkatapos may hidden charges. Alam ko sa umpisa pa lang na magiging mahirap. Alam ko yun. Kaya nagpapasalamat lang din ako sa Panginoon sapagkat ginawa niya ito sa panahon na ako ay nakapag-adjust na. Ay hindi na ako nabibigla. Kung nangangailangan ng isang napakadakilang biyaya para iligtas ng Diyos ang makasalanang kagaya ko, hindi na ako magtataka kung ang isang makasalanan ay hindi magiging matuwid dahil lang sa ayaw niyang sumampalataya sa salita ng Diyos. Hindi na ako magtataka. Nakakadurog ng puso, pero anong magagawa mo?
magagawa ko. Kaya mga kapatid, hindi pa ako nalulumbay. Hindi pa ako nalulumbay. Kung ako'y nalulumbay man, tinuruan ako ng Panginoon magdala. At sinisigurado ko na bawat araw ay walang nasasayang sa akin. Kasi sa dulo ako din ang talo. Kung ako'y hihinto sa aking paikipaglaban para sa pananampalataya, ako rin ang talo. Dalawa ang ipinaglalaban ko. Para sa pagsunod ko sa Panginoon at para sa ikatitibay ng iglesia. Hindi pwedeng magkulang. Pero isang araw, aanihin natin ang lahat ng ginawa natin. Kung naghasik tayo ng paglilingkod para sa ikatitibay, aanihin natin yan sa Diyos. Kung naghasik tayo sa Panginoon ng katitisuran sa ikawawasak, aanihin din natin yan sa Panginoon. Aanihin natin dahil ang Diyos ay laging patas. Kaya ang ating pangangaral sa hapong ito ay nandoon sa Roma 12:1. At yung kabugtong ng pangangaral kaninang umaga ay hindi ko na-finalize. Alam mo, mahaba ako gumawa ng preaching. Nagsisimula yan sa pagbasa ko paulit-ulit ng talata. Pagbasa ko ng talata sa lahat ng translation na available sa akin. Sa original na mga lingwahe. At pagkatapos titignan ko kung yan talatang yan ay naging devotion ko na yan sa aking 5 taon na pagpapastor. Babalikan ko lahat. Bago siya magiging draft, pagkatapos, dahil sa ayoko na ang aking pangangaral, magkukontra-kontra sa mga future kong pangangaral. Nirepaso pa yun. Hindi ko nagawa kanina sa sasakyan. Akala ko pwede. Hindi ako nakapag-prepare. Nagkantahan na lang kami sa sasakyan. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, bless His holy name. Sing like never before, oh my soul, bless His holy name. Pero ito, ako'y sigurado, dito sa talatang ito, at ang ating pag-uusapan ay ang patungkol sa karampatang pagsamba. Katampatang pagsamba. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Pinangaral na sa atin yan ilang beses. Etong talatang ito, gusto kong tignan ninyo. At bibigyan natin ng emphasis sa gabing ito, yung katampatang pagsamba. Kombinasyon ng dalawang Griyegong salita mula sa original na manuscript na logikos, latria. Yung logikos, siguro na mukhang sounds familiar. Diba katunog ng salitang logic. Yung latria, pagsamba. Nangangahulugan, literal na nangangahulugan, na isang lohikal, pinag-isipan, na paglilingkod sa Diyos. Isang lohikal na pagsamba. Yun yung katampatang pagsamba. Hindi natin pwedeng itanggi na ang paglilingkod sa Diyos ay may pamantayan.
Hindi natin pwedeng isang tabi sa kawalan ng paghahanda ang paglilingkod sa Diyos. Hindi natin pwedeng iwanan sa ating sariling kaisipan ang paglilingkod sa Diyos. Lalong higit sa ating puso, sapagkat ang puso ay mandaraya. Kapag iniwan natin ang pagsamba natin sa Diyos sa ating puso at hinayaan natin ang ating puso na maggabay ng ating pagsamba, mauuwi ito sa pagsamba sa sarili at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag nilagay natin sa ating kaisipan ang pamantayan at binatay natin sa ating kaisipan ang pamantayan ng paglilingkod sa Diyos, mauuwi ito sa ibang landas, kung kaya't napakaraming relihiyon at variation ng Kristyanismo sa daigdig. Sapagkat ang kaisipan ng Diyos ay hindi kaisipan ng tao. Ang pangangatwiran ng Diyos ay hindi pangangatwiran ng tao. Ang daan ng Diyos ay hindi daan ng tao. Gayunpaman, kinakailangan na ang paglapit sa Diyos ay pinag-iisipan. Iniwawasto sa isang maayos na kamalayan. Hindi pwede ang mga naglilingkod sa Diyos walang malay, walang buhay, tulog. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. At pagkatapos buong kaluluwa mo, buong isip mo, at buong lakas mo. Sa madaling salita, ang pag-ibig sa Diyos ay ang ating buong pagkatao na hinahanap ng Diyos para sa Diyos. Kaya mapapansin mo, isa sa mga dakilang kagandahang asal na itinuro sa atin ng ating relihiyon ay ito, pagiging mahinahon. Hindi pwedeng ang Kristiyano ay nawawala ng bait sa kanyang sarili. Hindi pwede ang Kristiyano ay padalos-dalos sa kanyang pag-iisip. Makikita natin isa sa marka ng isang malagong Kristiyano ay ang pagiging mahinahon. At ipinangaral sa atin noong Miyerkules na sa pagiging mahinahon, 3 bagay ang kailangan. O 3 bagay ang iyong maobserbahan. Na una, ang taong mahinahon na hindi nagdedesisyon na ayon lang sa gusto ng kanyang puso, nasa ng kanyang laman. Siya ay nagtitimbang-timbang, siya ay nag-iisip. Hindi siya nagpapadala sa simbuyo ng damdamin. Na hindi niya hahayaan na kung gagamitin niya ang kanyang kaisipan sa harapan ng Diyos, hindi ibang tao ang magdidikta ng buhay niya, sapagkat ang taong hindi gumagamit ng isip niya at dinidiktahan ng ibang tao ay alipin ng tao. Pero kung ang Diyos ang magdidikta ng ating isip, walang problema. Sapagkat ang Diyos ang gumawa sa atin at yun ang nararapat. Kaya kung meron tayong pinagpapasyahan na ito, na ipailalim natin ang ating sarili sa kapasyahan ng isang Diyos na marunong sa lahat at nakakaalam sa lahat ng bagay. At makikita mo na ang pagiging mahinahon ay ang pagkakaroon din ng kaisipan na maging mapagbantay. Hindi niya dapat ikinabibigla ang biglaang pagdating ng mga suliranin sa buhay. Lalong-lalo na't alam natin na yan ay parte ng ating pagkakristyano. Hindi na natin ikinabibigla ako isang araw ay tutuksohin tayo ng job. Hindi na natin kinabibigla kung isang araw hahadlangan ang ating paglilingkod. Sa ating pagbabantay, sinasamahan natin ang pananalangin. Kagaya ng nasusulat, magbantay kayo at manalangin. Sapagkat sa Kristiyano, sa totoong Kristiyano, ang kanyang espiritu ay palaging magnanasa.
Gayunpaman, mahina ang laman, kaya ang tao ay dapat magdasal. Dahilan bakit ang Kristiyano hindi madasalin, hindi mahinahon. Sa pag-aakala na sa apat na kanto, sulok ng kanyang bahay, nandoon na ang kanyang kasiguraduhan. Maaaring hindi manggagaling ang kalaban mo sa labas, pero lagi mong tatandaan na ang puso ay mandaray sa lahat ng bagay. Maaaring ang kalaban mo wala sa labas, ang kalaban mo palaging nasa loob. Kaya ikaw ay maging mapagbantay. Sapagkat si Satanas ay walang anumang kapangyarihan laban sa iyo. Gayunpaman, kung gagamitin sa iyo ni Satanas ang iyong mga sariling kagustuhan, sigurado at siguradong babagsak ka. Sapagkat hindi ka niya sasakmalin. Binigyan mo ng puwang si Satanas. Kagaya ng nasusulat, huwag niyong bibigyan ng pagkakataon ng dyablo. Huwag niyong bibigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kaya ang taong mahinahon, madasalin. At ito pa yung pangatlo. Ang taong mahinahon ay hindi nag-iisip ng higit sa kung ano ang dapat niyang isipin. Maraming mga tao mataas ang tingin sa sarili. Hindi naman talaga akma sa kanya yung iniisip niya. Maraming ayaw magpakumbaba sa Diyos. Sapagkat akala niya marunong siya. Pero sa pag-aakala niyang marunong siya, natatagpuan na sa kanyang kilos at sa kanyang gawa at sa kanyang salita, siya ay mangmang. Supposing themselves to be wise, they become fools. Na kahit ang kanilang mga pag-iisip ay nagdilim. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila niluwalhati ang Diyos ng tulad sa Diyos, ni hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Para bagang ang Diyos pa ang may magkakautang sa kanila. Hindi man lang nila naitanong, o ano ang aking maihahandog sa Diyos? Sa lahat ng kabutihang ipinakita niya sa akin. Bagkus ang kanyang sasabihin, bakit? Ginawa na ba ako ng kabutihan ng Diyos? Mangmang ka. Isang araw, hahatulang ka ng Diyos ayon sa mga salita mo at ayon sa iyong mga gawa. Gayunpaman, hindi yan mahinahong pag-iisip. Sapagkat hindi mo alam ang sinasabi. Maraming mga tao na inuunang salita bago hakbang. Kaya yung sinabi nila hindi natupad, pahiyang-pahiya sila. Hindi nila maipakita yung mukha nila sa kapwa nila. Inuna kasi ang yabang bago isang mahinahong paghakbang at pagpaplano. Sagana natin pag sinabi natin kung loloobin ng Diyos, ay sinisigurado talaga natin kalooban ng Diyos. Huwag niyong sasabihin kung loloobin ng Diyos, gagawin ko to at pagkatapos lalabas kayo sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong magamit-gamit ang pangalan ng Diyos sa kahihiyan. Ni sa walang kabuluhan. Kung sasabihin mong kung kalooban ng Diyos, saliksikin mo sa banal na kasulatan kung talaga bang kalooban ng Diyos ang gagawin mo. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi duwende sa punso. Hindi siya maligno sa basurahan. Ang Diyos natin ay persona, may kaisipan, may pamantayan, may kalooban, may plano, may pag-ibig, may layunin. Kasi sino mang hindi kikilala sa Kanya ay meron din siyang puot at meron din siyang pagpaparusa. Purihin ang Diyos sa kanyang pagliligtas, sapagkat ang taong ligtas ay may takot sa kanyang puso. Kung titignan mo maigi ang bangin kung saan ka nakalagpas, isip-isipin mo paano kung hinayaan ako ng Diyos dyan. Paano kung tinuluyan ako ng Panginoon sa katigasan ng aking ulo.
Purihin ang Diyos sapagkat siya'y mabuti. Ngayon, isa sa mga bunga ng banal na Espiritu ay pagpipigil ng sarili. The fruit of the Spirit, kasama doon ang self-control, temperance. Kapag ka ang mga bagay ay kontra sa iyo, long-suffering. Very long-suffering. Pero kapag ka ikaw naman ang nasa positibong lugar at ikaw ang may kapangyarihan at meron kang kalayaan ng pagpapasya, maaaring hindi mo kailangan magtiis, pero kailangan mong mag-practice ng pagpipigil ng sarili. Di ba? Kapag ka wala sa iyo ang kapangyarihan, magtiis ka. Kapag nasa iyo ang kapangyarihan, magtimpi ka. Parehas yan. At kapwa yan bunga ng banal na Espiritu. Upang sa ganon, kung ikaw ay walang kakayanan, hindi ka alipin ng tao, sapagkat ikaw ay nagtitiis para sa Diyos. At kung ikaw naman ay may kakayanan, hindi mo aapakan ang iyong kapwa. Hindi mo mamaliitin ang mga taong tinutulungan mo. At hindi ka aasa sa kanila ng balik. Bakit? Sapagkat pinasya mo yun sa iyong loob. Bilang anak ng Diyos, dapat ka maging mabuti. Kung pagpalain ka ng Diyos, pamagitan ng buhay nila, mabuti ang Diyos sa iyo. Pasalamatan mo ang Diyos at lalo kang managana sa mabuting gawa. Kung hindi mo tanggapin yung mga inihasik mo, tandaan mo merong langit at doon na tayo tumanggap sa Diyos ng karampatang bayad na inaasahan natin kung tayo ay umaasa sa Panginoon. Ngayon, anong sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ako ay mananalangin sa Espiritu. At ako ay mananalangin na may karunungan, may pangunawa. Ako ay aawit sa Espiritu. At ako ay aawit ng nauunawaan din naman. Unang Korinto 14:15. Ngayon, kaya wag na kayo magtaka kung ang pananampalataya natin ay pananampalataya ng mga taong nag-iisip. Kung ang pananampalataya natin ay hindi kagaya ng mga pananampalataya ng mga tao sa sanlibutan na basta nabuhay na ang katawan, hindi importante kung nag-iisip ka o hindi. Para lang silang nagdadrugs pag sumasamba sa Diyos. Tumatalon, hindi naiintindihan. Sa kanila, bumubula pa ang bibig na hindi nila naiintindihan ang sinasabi natin. Sa atin, hindi lang natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, inuunawa natin. Sapagkat, pinag-aralan natin kanina sa doctrine class, maraming naaagawan ng dyablo kasi hindi umiintindi. At yung mga inaagawan ng dyablo, yun yung mga hindi sumasampalataya, hindi lumalago sa pananampalataya. Anong sasampalatayanan mo kung wala kang tinanggap sa Diyos? Sa panahon na pinangangaralan ka ng Panginoon, ang gagawin lang ni Satanas, idadivert yung isip mo, tapos ka na. Mga ang salita ng Diyos ay parang mga binhi na inihahasik sa tabi ng daan. Kung nakikita lang ang salita ng Diyos sa tuwing nangangaral ang pastor, maraming mas napupunta sa upuan kaysa sa puso ng taong nakaupo. Sapagkat maraming nakaupo na ang isip lumilipad. O hindi naman kaya nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. O hindi naman kaya nag-iisip ngayon pa lang, anong kakainin ko bukas? Anong idadamit ko bukas? Anong iinumin ko bukas? Tama, sinasabi ng banal na kasulatan, wala kang pinagkaiba sa taong walang Diyos. Kaya,
Pumalik tayo doon sa pupukusan natin kanina. Anong salita yun? Ito ay isang karampatang pagsamba. Yung mga mahilig magsulat ng diyan, reasonable service. And why it is reasonable service? Una, sapagkat ito ay may standard. Ang pagsamba sa Diyos may standard. Anong pamantayan? Sapagkat nang sinabi ng talata na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, tinuruan niya tayo ng 3 bagay. Una, anong gagawin mo? May ihaharap ka. Pangalawa, anong ihaharap mo? Sarili mo, katawan mo. Pangatlo, paano mo ihaharap ang katawan mo? Haing buhay. Ba? Hindi mo dadalhin ang sarili mo sa harapan ng Diyos na para kang walang malay. Ang kailangan ng Diyos, haing buhay. Hindi lang naiintindihan ng maraming Kristiyano kung gaanong kalaking oportunidad ang ibinibigay sa atin ng Diyos ngayong kaya pa nating humakbang at malalakas pa tayo. Isang araw, gugustuhin mo ba na ihahandog mo yung katawan mo sa Diyos na para yung lantang gulay? Aanhin ng Diyos dyan. Kung ikaw ay bata-bata at malakas at wala ka pang sakit, hindi ka naglingkod sa Diyos. Laging naririnig dito sa pulpito yung Roma 12:1. Hala, gumamit ka ng isip. Huwag mong sabihin hindi mo kayang at hindi mo pwede at ayaw mong tanggihan ang cravings ng katawan. Bakit? Kasi mahinahong tao ka, di ba? Mahinahong tao ka. Hindi ka nagdidesisyon kasi gutom ka. We must discipline our body. Now, we're not talking about physical discipline here. Pero sinasabi na ang paglapit sa Diyos ay may pamantayan. And tanong hinahanap ng Diyos, ito. That He present your bodies, a living sacrifice, holy and acceptable to God. Yun. That is your reasonable service. Yan ang karampatang pagsamba. So pag nagtanong anong karampatang pagsamba, ito yun. Ang ating katawan ay handog natin sa Diyos na haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Pwede binabanggit na body dyan, physical na katawan yan. That is a physical body. So pag sinabi sa 1 Corinthians 6:19, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. Now, someone will argue, hindi kaya yung katawan dyan at templo ng banal na Espiritu, ang tinutukoy dyan, iglesia? Hindi. Bakit? Sapagkat yung chapter 6 ng 1 Corinthians, tinutukoy dyan, ang isyong pinag-uusapan dyan, pakikiapid. Talatang 18, magsitakas kayo sa pakikiapid. Ano bang nakikiapid? Diba? Edi physical na katawan. Physical na katawan na nakikiapid. Physical na katawan ang tumutugon sa tawag ng laman. Lahat ng kasalanang gawin ng tao ay nangasa labas ng katawan.
Pag nagnakaw ka, nasa labas ng katawan. Pagka pumatay ka, nasa labas ng katawan. Magalit ka, nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Pag ikaw ay nakiapid, hindi ka lang basta gumagawa ng masama sa tao. Gumagawa ka ng masama sa sarili mo. That's why maraming tao, broken ang kanilang relationships, hindi able makabuo ng mga meaningful na relationships, hindi natututo sa kanilang mga love life. Bakit? Ang alam na pakikipagrelasyon sa tao, pakikiapid. Sinisira niya ang sarili niya sa pakikiapid. Pag nagnakaw ka, yung ninakaw mo, ibalik mo. Pero pag nakiapid ka, paano mo ibabalik doon sa tao yung ginawa mo, and let alone, paano mo ibabalik sa sarili mo yung ginawa mo? Diba? Hindi yan biro. Kaya, binasa natin yung verse 18 because we are proving na yung katawang binabanggit dyan is a physical na katawan. Ang ihaharap mo sa Diyos, yan, ito. At yan ay dapat buhay na sakripisyo. At ito ay dapat banal sa harapan ng Diyos. At ito ay dapat nakakatuwa sa harapan ng Diyos. Kaya nga, yung salitang iharap ninyo o ihandog ninyo, ano bang ginamit sa Romans doon? Iharap. Iharap ninyo ang inyong katawan sa Diyos. Anong sinasabi? Ay maaring sabihing isuko. Isuko ninyo ang inyong katawan sa harapan ng Diyos. Hindi mo isusuko ang katawan mo sa kasamaan. Hindi mo isusuko ang katawan mo sa kamunduhan. Isuko mo ang katawan mo sa Diyos. Sa isang buhay na pagsamba. Sa isang banal na pagsamba at karampatang pagsamba. Now, let us see, basahin natin sa Roma 6:12. Napapansin nyo, as much as possible ayoko lumayo doon sa Roma 12. Pero pumunta tayo sa Roma 6. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawan, sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Anong sinasabi? Ihandog natin ang sarili natin sa Diyos. Sa English, yield yourselves unto God. Na dahil dati itong katawang ito, instrumento to ng kasalanan. Na ang ibig sabihin ng patay sa kasalanan, kung anong laman ng utak natin, kahit hindi kalooban ng Diyos, gagawin natin, yan ang patay sa kasalanan. Kung anong tawag ng laman, kahit malinaw na hindi kalooban niya ng Diyos, yan ang gagawin ng tao. At ano ngayon yan? Ang kanyang katawan ay instrumento ng pagsuway sa Diyos. Na kung titignan ninyo, na ang paghaharap ng sarili sa Diyos, pagsuko sa katwiran ng Diyos, pagsuko ng kalooban ng tao sa kalooban ng Diyos, yan ang karampatang pagsamba sa Diyos.
Kaya nga sinabing, iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon, ang idea na ihaharap natin ang ating katawan ay ang isuko natin, ipagamit natin ang ating sarili para maging instrumento na maisakatuparan ng Diyos ang kanyang gawain. Sapagkat ang Diyos ay may ginagawa sa sanlibutan. Pero paano gumagawa ang Diyos sa sanlibutan? Sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Right now, ang Diyos ay nagliligtas. Pero sinong ginagamit ng Diyos sa pagliligtas? Imahin sa pader? Aparisyon? Kung magliligtas ang Diyos ngayon, gagamit siya ng instrumento. At nangangailangan bilang instrumento ng isang taong sumasamba sa Diyos. Sa makatuwid baga, itinatalaga niya ang kanyang sarili para gamitin ng Diyos. Kung merong tao ngayon na dapat umahon mula sa putik ng kasalanan, kailangan may sumaway sa kanya. Sinong sasaway sa kanya? Copy Facebook niya. Maraming tangang tao kumukuha ng katwiran sa Facebook. Gagawa ng katangahan at pagkatapos sa Facebook kukuha ng katwiran. Kung magliligtas ang Diyos, ano gagawin? Gagamit ang Diyos ng instrumento. Kung tutulungan ka ng Diyos, gagamit ang Diyos ng kapatiran mo. At sinong kapatiran ang handa sa lahat ng mabuting gawa? Babasahin mo ngayon sa 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo 2:21. Kung sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal. And ito yung word na hinahanap. Marapat gamitin ng may-ari na hahanda sa lahat ng gawang mabuti. Binasa mo sa talatang 20, alam mo, sa bahay, iba-iba yan ang gamit. May mga gamit na pang okasyon lang. May gamit na pang araw-araw. At may gamit ng kapitbahay na nasa kusina mo na hindi mo pa sinasauli. At excuse me. Pero ito totoo sa totoo. Kapag ka okasyon at gipitan, ang daming tao kagaya ng anibersaryo, importante pa ba kung may class o walang class yung gamit na pinagsuserban mo? Nagsaserve nga tayo ng bulaloy na nakalagay sa may bowl ng ice cream . Bakit? Anong pangangatwiran natin? Yun ang available. Yun ang nandyan. Yan ang malinis. Kaya ang sabi sa talatang 21, sino man nga ang malinis, alinman sa mga ito? Kung sa palagay mo, kung ikaw ay vessel na pangmamahalin, siguraduhin mo dapat malinis ka. Kasi kahit pangmamahalin ka, pag hindi ka malinis, hindi ikaw magagamit. Ay kung ikaw naman ay yung baso na nisin lang,
Diba? May mga nanay na nasasobrahan ng pagiging economical. Pag bibili ng cup noodles, hindi tatapon yung cup noodles, gagawing baso. Kasi lang sabi nila, yung mga bata nababasag. Diba? Pero sabihin na natin, ikaw yung pinakamababang uri ng instrumento ng Diyos, siguraduhin mo pa rin malinis ka. Kasi hindi ibig sabihin na ikaw ang nandyan ay gagamitin ka ng Diyos. Bakit anong sabi ng banal na kasulatan? Kung sino man, alin man ang malinis sa mga ito. Diba? Kaya may nagsasabi, lagi naman ako nandun, ba't hindi ako binibilinan? Sigurado ka ba? Lagi kang nandun, oo. Pero yan bang katawan mo, dinidisiplina mo, para ihandog mo sa Diyos yan na isang haing buhay? Lagi naman ako nakikinig kay pastor. Bakit kaya hindi niya ako binibigyan ng break sa pagtuturo? Sige, tanungin mo ang sarili mo, bakit kaya? Sa palagay mo kaya gustong-gusto ko na sinusolo ang pagtuturo? Kanina na nasa sasakyan kami. Pinatugtog ko yung ano ang maihahandog. At naisip ko, oo nga, nagrereklamo ako sa isip ko. Nagrereklamo ko, Panginoon, uuwi na naman ako doon. Nangangaral na naman ako. Napapagod ako. At pagkatapos tumitingin ako, maraming mangyayari ngayong linggo. Ang dami kong deadlines ngayong linggong ito. Yung research paper ko, yung feasibility studies ko, yung term paper ko. May mga oral recitation pa. Ngayong week na to, pagkatapos darating si Mama, at baka sumunod si Tatay, at the same time, gusto kong bumawi sa aking mga pagkukulang sa iglesia. Kaya ito si Banding. Pinatulong ko yan kay Brother Bal. Pero nung alas 12, natinanong ko, Banding, sinong naghatid ng pagkain kay Brother Dong? Si Brother Bong po, magano yan eh. Loading yan eh. Brother Bong po. Sabi ko, Banding, hindi ba ministry mo yan? Banding, gusto kang lumaki kang matibay na lalaki. Anong ibig ko sabihin? Habang lumalaki ka, na pagsasabay mo 2, 3, 4 na gawain. Diba? No, kala mo habang tumatanda ka, paunti ng paunti gawain mo. Nananaginip ka ng gising. Hindi mo matatakasan. Yan ang essence ng adulting. Kung meron kang pagkukulang sa sarili mo, hindi mo yan pwedeng isisi sa trabaho mo. Kung gusto mo mag-aral, siguraduhin mong balanse ang pagtatrabaho mo at pag-aaral. At kung hindi mo pa rin kayang pagbalansehin yan, hindi mo yan pwedeng isakripisyo sa pamilya mo. Balansehin mo yung 3. Kasi matanda ka na. Hindi ka bata na pag hindi mo kaya, iisang tabi mo, haharapin mo mag-isa. Kung hindi mo kayang 3, bawasan mo. Aminin mong hindi mo kaya. Pero aminin mong failed ka. Sabi ko kay Banding, sa umaga, ang mga duties gawin mo pa din. Bago ka pumunta kay Brother Bal, siguraduhin mo ang mga manok na kakain. At pag tumatak ang alas 11, magsabi ka sa boss mo, boss, gagawa ako sa gawain ng Panginoon. Ang bakit ko sinabi? Para lumakas ang iyong pag-iisip. Mahirap tumanda ng walang pressure. Ang alam mo lang pressure, walang pagkain. At pag dumating ang pasukan,
Pagdating ng alas 12, papasok ka. Sabay-sabay. At kung sabihin mo, Pastor, pinahihirapan mo ko. Sasabihin ko sa'yo, wala ka na makikitang mas the best na training dyan. O else, magbubuo tayo rito na mahihinang lalaki. Ang alam lang layas. Pag hindi kaya, tago. Hindi kayang humarap sa usapin, sa diskusyonan. Ha? Marunong lang makipagsigawan, pero pag mga ngatwiran na tatawag na, ikaw na humarap para sa akin. Tama na. Kasi hindi ka lumaking mahinahon eh. Diba? Ba't ko sinasabi ang mga bagay na to? Kasi kahandaan. Instrumento tayo ng Diyos. Dapat bigyan natin ng pansin paano natin ginagamit itong katawang ito. Sabihin mo sa akin, paano mo pinahahalagahan ng oras mo na hindi kasama ang katawang to? Sabihin ng mga Kristiyano, hindi ako makapag-focus. Ginugulo ko ng dyablo. Baka naman walang kinalaman ng dyablo dyan. Baka naman nasobrahan ka lang ng kape Facebook, kaya meron ka na ring ADHD. Di ba? Nananahimik si Satanas sa gilid, wala siyang ginagawa sa'yo. O hindi ba? Pagka mga kapatid tayo ng mga basta pag nanahimik yan, siguradong nasa buwan yan. Nakabukas yung Bible eh. Sabi ko siguro ang haba na lang nabasa ng Biblia nito, nakarating na sa Pluto yung pagbabasa ng Biblia. Pero alam mo, pag nakarating ka sa buwan, hindi ka pa rin nakarating sa langit. Hanggang buwan lang yun eh. Seriously mga kapatid. At yan ang isang napakahirap na sakripisyo ng Kristiyano. Alin? Yung magpagamit ka sa Diyos. Totoo. Sige, ibigay mo sa Diyos yung pera na binudget mo para sa offering. Ito sa offering to. Ibigay mo sa church yung mga bagay na wala kang paggagamitan. Pero halimbawa paano? Kung may paggagamitan ka na, pero kailangan ng Panginoon. Sasabihin kaya ng Kristiyano, Panginoon, kailangan mo, sige sa'yo. Bahala ka na sa akin sa susunod. Ilagay mo yan sa schedule. Sasali ka sa gawain ng Diyos sa mga panahon na wala kang nakaschedule. Baliktarin natin ang sitwasyon. Halimbawa, may nakaschedule ka na, pero kailangan ng Diyos yung schedule mo na yan. Anong gagawin mo? You see? Kaya kung akala natin naglilingkod tayo sa Diyos, medyo kailangan, pwede pa natin iusog-usog yan eh.
Dahil itong katawan na to, marami itong gamit. Busy to. Minsan nga lang, yung busy sa walang kwenta, pero minsan busy rin sa may kwenta. Pero may kwenta man yan o walang kwenta, pag kailangan ng Diyos yang katawan na yan, ipagamit mo sa Diyos yan. That you present your bodies a living sacrifice. Itong electric fan, mapipihit ko yan kung saan ko gusto. Pero hindi siya buhay. Susunod siya sa kung anong gusto ko sapagkat hindi siya buhay. Pero anong saya kung yung electric fan na yan ay magpapasya sa kanyang sarili. Nasasabihin ko, electric fan, humarap ka sa akin. At sasabihin niya, sige, haharap ako sa iyo ng buong puso. Yun ang pinagkaiba ng buhay na sakripisyo. Ang buhay na sakripisyo may pagpapasya. Lo, I come. In the volume of the book, it is written of me, I come to do thy will, O God. And that is the sacrifice. Hindi pa sakripisyo yung hindi mo kayang umakyat sa bundok, umakyat ka sa bundok. It is how you cancel. Now, pagka kailangan ng Panginoon, kailangan ng Panginoon. Kaya nga, yung sinasabi, that you mortify the deeds of the body, and ye shall live. Diba? Pag wala kang gustong gawin, at sinabi sa iyo ng Diyos, gawin mo to, hindi mahirap. Sige, Panginoon, wala namang ganap eh. Kaya nga pumunta sa church eh. Kasi walang magawa sa bahay eh. Lahat ng pwedeng mong gawin sa church, magagawa mo. Pero what if may decision ka na? At sasabihin sa iyo ng Diyos, psst, cancel mo yan. You see? Kaya that verse is the most difficult text to apply. Ilang beses ko na itong verse ng Romans 12. But as I understand, oh Lord, ano pang pagkukulang ko sa iyo? I think ini-stretch ko na yung katawan ko para malaman ang iyong kalooban. And I found that nagkukulang pa rin ako sa Diyos. Kaya inilalagay tayo ng Diyos sa mga difficult na situation. Sa mga situation, Panginoon, gusto kong magalit. At ang sabi ng Diyos, huwag kang magalit. Hindi para sa iyo hindi para sa galit mo yung puso na yan. Bigyang daan mo ang puot ng Diyos. Panginoon, gusto kong gumanti. Bakit ka gaganti? Sa'yo ba yung puso na yan para gumanti ka? Hayaan mo kung gumanti. Hindi para sa'yo na gumawa ng masama. At Panginoon, napipikon ako. Ba't ka napipikon? May karapatan ka bang mapikon? Instrumento ka lang. And you find the nobility ng paglilingkod sa Diyos. Pag sumurrender ka sa Diyos. Sana maintindihan niyo yan. At isang araw, makikita niyo ang totoong sinasabi ng Panginoon that my yoke is easy and my burden is light. When you learn of Christ, sinabi niya, come unto me, all ye that labor. All ye that have heavy laden, I will give you rest. And take my yoke upon you. Sabihin ng Lord, paano ako magpapahinga, ipapagurin mo ko.
Napapagod ka kasi hindi mo binibigay ang pagod mo sa Panginoon. Palitan mo yung pagod mo. Palitan mo yung motivation mo. Imbis na ang gusto mong makatulong sa kapwa para magmataas ka sa kanya, palitan mo. Tumulong ka sa kapwa para maging daluyan ka ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Gagaan. Sapagkat kung nasaan ang inggit, ang pag-iimbot, ang masamang hangarin, nandoon palagi ang away. Marami kang kaaway. Bakit? May masama kang pagnanasa eh. Mabuti kung ikaw ang inaaway, masama ang pagnanasa nila sa'yo. Pero ikaw lagi kang kaaway. Ikaw ang may masamang timpla sa tao. So you see, mga kapatid, bawat isa sa atin ay may struggle. Kahit batang Kristiyano ka, matandang Kristiyano ka, 50 years old ka ng Kristiyano, it doesn't matter. If you are 30 years na sa ministry, o sabihin natin ikaw ay 1,000 years na sa ministry, if ever, hindi nawawala ang struggle sa paglilingkod sa Panginoon. May magsasabi, hindi mahirap maglingkod sa Diyos. Nagbabluff yun. There is no time na madali na maglingkod sa Diyos. No. Kaya nga, ang paglilingkod sa Diyos ay nagsisimula sa pag-iisip. Kasi pag inumpisahan mo sa katawan mo, sa kaya mong gawin, hindi ka naman laging 100% capacity. Hindi ka naman laging 24/7 gumagana. Ano ka, robot? Diba? Kung ipagmamalaki mo yung galing mo, paano ka kapag nakakita ka ng taong mas magaling sa'yo? At yung mas magaling sa'yo, kapatiran mo, edi may kalabang ka na kagad sa ministry kasi nandito ka lang kasi magaling ka. At pag tinamaan niyang galing mo, tinapakan niyang galing mo, matitisod ka. Halimbawa, kung naipagmamalaki mo lang, ay kaya mong tumulong sa gawain na material. Eh paano pag wala kang material? So kita mo mga kapatid, sabi sa Romans 7:25, with the mind, I serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. With the mind I serve the law of God. Sa isip mo yan, umpisahan. Lord, ituro mo sa akin yung gagawin. Itinatalaga ko ang aking sarili sa iyo. At dahil sa may pamantayan ng paglilingkod sa Diyos, ang mga mananampalataya ay dapat mabago. Kaya pag diniretso niyo sa verse 2, Romans 12:2, at huwag kayong maging conforme sa sanlibutang ito, kundi magbago kayo. Magbago kayo, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Ngayon, dalawang bagay, dalawang aspeto ng buhay ang Kristiyano dapat mabago. Una, yung obvious, panlabas. Bakit? Ang kanyang sinabing, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Panlabas yan. Pag tumingin ka sa tao, hindi mo kailangan ng malalim na discernment para malaman na yung taong yan makamundo. Hindi mo kailangan ng maraming kang alam sa Biblia. Alam mo ang tao kapag ang tao makamundo. Alam mo yung taong yan, ang meditasyon yan, sanlibutan. Madali lang yan, tignan mo lang yung pinapakinggan, pinapanood, buka ng bibig,
kilos. Kaya pagka sinabing huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo, tumutuko yun sa panlabas na pagbabago. Di ba? Pangalawa, may panloob na pagbabago. Ano yun? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Sinundan ko lang yung natural na hubog ng text. Pero pag inunawa mo mabuti, yung panlabas na pagbabago ay nangyayari dahil sa panloob na pagbabago. Kaya ka hindi ka magmumukhang makasanlibutan kasi sa isip pa lang naglingkod ka na sa Diyos. Ganda. Di ba? Itong katawang ito, pag nawalan to ng oras sa Diyos, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka talaga naglaan ng oras para sa Diyos. Pag itong katawang ito, pasuray-suray sa daan, walang direksyon itong katawang ito, paikot-ikot, parang tumpo sa sanlibutan, minsan nandun, minsan nandun, minsan nandun, minsan nandun. Walang direksyon. Walang direksyon tong katawang ito. Pag walang direksyon itong isip na to. Diba? Kaya yung panlabas na pagbabago ay resulta ng panloob na pagbabago. At bakit kailangan magbago ang Kristiyano? Bakit? Kasi ang karampatang pagsamba ay may pamantayan. Anong ihaharap mo? Anong ihaharap mo sa Diyos? Yang katawan mo. O ano bang magbabago sa'yo? Yung gamit ng katawan na yan. Hindi ba? Hindi ba? At doon tayo babalik. Yang katawan na yan, makasanlibutan ba yan? Kasi kung yung katawan na yan ay makasanlibutan, nanggaling yun sa makasanlibutang pag-iisip. On the other hand, kung yung katawan na yan ay nagsisikap sa kabanalan, nanggagaling yun sa isang puso, sa isip, ng meditasyon si Kristo. Kaya isa lang ang sinasabi sa Romans 12:1. Dapat nating maintindihan kung anong ibig sabihin ng karampatang pagsamba. Again, may pamantayan ang pagsamba. At ito ay corporate na pagsamba. Araw-araw humaharap tayo sa Diyos. Araw-araw, sana ang ating isip ay nababago sa isip ni Kristo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sana sa Christian maturity, hindi na tayo nagmamalaki doon sa mga ipinagmamalaki natin dati. Mga bagay na ayaw ng Diyos na mayabang tayo doon. Alam natin hindi uubra sa harapan ng Diyos, hanggang ngayon yan pa rin ang ipinagmamalaki natin sa Diyos. Diba? Yung mga pangit na bagay, natural, kakalimutan mo yan. Paano yung mga magagandang bagay na ipinagmalaki mo sa Diyos dati? Sana dumating ang panahon na makarinig ako ng maraming Kristiyanong patotoo na magsasabing, hindi ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Kaya nga, kung matured ang pag-iisip, huwag mo sabihin immature ang gawain. It cannot be. Makikita mo ang bata sa gawa, sa kilos, sa pananalita.
Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13, when I was a child, I speak as a child, I thought as a child, I move, I walk as a child. Diba? Yung isip bata sa kilos, o kailangan pa ba natin pag-isipan yon? Isip bata sa isip yan. Matanda sa kilos, matanda mag-isip. For as a man thinketh in his heart, so is he. Sabi sa Proverbs. Kaya lagi mong ipagdasal sa Diyos, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Kaya yung tao na ang kanyang meditasyon, salita ng Diyos, his delight is in the law of the Lord. Natural, hindi siya lalakad sa payo ng masasama. Hindi siya dadaan sa daan ng mga walang Diyos. Na hindi niya libangan at hindi niya pastime yung upuan ng mga taong manglilibak sa Diyos. Diba? Ang kagaya ng sinundo nilang bisita kayo na sa Baras. O nasaan yung bisita sa Baras? Pastor, nasa kongreso. O, alam mo na kung nasa ng kongreso. Oo. Alam mo naman sa bundok libangan ng mga nanay sa hapon Sabi ko sa kanila, alam niyo mga kapatid, yun ang literal na bulahan. Nagbobola. Nagbobolahan sila. Kaya, gusto ko itong isingit. Sana maintindihan nyo at ma-appreciate. Itinuro ko ito sa mga manggagawa na nakarang araw. Ewan ko kung natatandaan nila. Bakit tayo nagdi-devotion? Ang sabi ng isa, para makakuha ng instruction sa Panginoon upang aking sundin at gawin. Kung sa badista ako, 100% ka na sa akin. Araw-araw kang nangunguha ng kautusan ng Diyos para pagsikapan mong gawin. Di ba, namumuhay ka sa batas? Ngayon, nangangaral na naman ako, ang daming instruction. Di ba? Bakit tayo nagdi-devotion? Para kasi unahin natin ang Panginoon, para pagpalain niya tayo. Tama, para kang Katoliko. Ba't hindi mo samahan ng kandila yan para swertihin ka? Diba? Ba't tayo nagdi-devotion? Para sabihin mo, hindi, inuuna namin ng Diyos. Kunwari ka pa, una ang Diyos, nagdi-devotion ka, may kape ka sa gilid. Una pa lang ang Diyos, Diba? I mean, nag-uusap lang tayo ng totoong pag-uusap. Now, eto. Just think about this. Saan galing ang salitang devotion? Devote. Devote. Pag sinabing devote, pagtatalaga. Diba? Pagtatalaga. Nang yung mga apostoles, sinabi nila, and I will devote ourselves. Magpo-focus kami sa pananalangin at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Itatalaga namin ang aming sarili. So, you devote yourselves. Saan? Saan nyo itinatalaga ang Diyos? Saan nyo tinatalaga ang sarili natin? Sa Diyos. Gumigising ka sa umaga para sabihin mo sa Panginoon, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos. Itinatalaga ko ang sarili ko sa iyo sapagkat itinalaga mo kung para sa iyo. Ngayong umaga, bagamat may kape ako ngayong umaga, alam mo na ako ay tao mo. Mga hawak ako, hindi ako tao ng sanlibutan sa araw na ito. Marami akong pananagutan, marami akong taong kailangan buhatin sa balikat ko.
Pero hindi sila ang Panginoon ko. Ikaw ang Panginoon ko. Gawin mo kung pagpapala para sa kanila. Na makita kanila sa akin. Sapagkat ako ay instrumento mo. And that's what is devotion. You devote yourselves to God. You sanctify the Lord God in your heart. So that sa buong maghapon handa ka sa araw na ito. Marami akong makikitang pagdududa sa paligid ko. Hindi yung Kristiyano ka, umagang-umaga, ikaw pang naghanap ng pagdududahan. Wala ba akong pwedeng pagdudahan dito? Diba? Anak ka ng Diyos. And it is a wondrous thing to believe. Lalo ko na-appreciate kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. There are people na napakadali nilang bitawan yung conviction nila. And there is no other reason kung bakit nandito pa rin tayo at nandito pa rin ako. It's because mabiyaya ang Diyos sa akin. I have no other choice but to believe in God. Pagkat ako'y anak ng Diyos. Ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Kapag hindi na masaya sa gawain ng Diyos, nararamdaman kong hindi na talaga masaya sa gawain ng Diyos. Kaya lang sumasampalataya ako sa Panginoon. Yes, Lord, nararamdaman ko hindi masaya. Pero naniniwala ako sa iyo. Hindi ako masaya sa gawain, pero masaya ako sa iyo. In thy presence, there is fullness of joy forever.